Isa sa pinakamalaking problema ng bansa ay ang lantarang pagnanakaw ng ilang politiko at pagkakaabswelto ng mga ito sa isyu ng korupsyon. Kaya naman, ayusin natin ang Pilipinas. Si Pastor Apollo C. Quiboloy kasama ang taong bayan ang mangunguna sa labang ito. Walang palakasan, walang padrino, lahat ng sangkot sa katiwalian pananagutin. Kung mailuluklok bilang senador, isusulong ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang panukala na bubuo ng Truth Commission na siyang magsisiyasat ng mga kaso ng katiwalian sa loob ng mga ahensya ng pamahalaan. Pero anong kakaiba sa komisyong ito? Ang mga miyembro ng Truth Commission ay hindi lang mga opisyal, kundi mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Ayon kay Pastor Quiboloy, ito ay magiging isang jury system. Taong bayan mismo ang huhusga sa mga questionableng paggamit ng pera ng bayan. At para sa mga matitinding kaso ng katiwalian, lalo na yung mga opisyal na nagdulot ng matinding pinsala sa kapakanan ng publiko at interes ng bansa, ano ang parusa? Death penalty. Naniniwala si Pastor Quiboloy na walang puwang sa lipunan ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Kung gusto mo ng totoong pagbabago at hustisya para sa bayan, suportahan natin si Pastor Apollo C. Quiboloy sa Senado. Sama-sama nating bantayan ang kaban ng bayan. Number 53 sa balota. Alam niyo ba na maaaring hindi magpakita ng resibo ang mga mambabatas sa kanilang ginagastos? Hindi na nila kailangang magpaliwanag kung saan napunta ang pera ng bayan. Ang tawag dito, liquidation by certification o sa madaling sabi, magic resibo. Sa ilalim ng Senate Concurrent Resolution No. 10, pwedeng i-liquidate ng mga miyembro ng Kongreso ang kanilang gastos gamit lang ang isang sertipikasyon. Walang resibo, walang konkretong ebidensya, kaya naging legal ang korupsyon. Kaya naman, ayusin natin ang Pilipinas. Isusulong ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang pag-repeal sa liquidation by certification at palitan ng liquidation by receipt, kung saan lahat ng gastusin ng mga opisyal ay dapat may malinaw na resibo at dokumentasyon. Sa ganitong paraan, mas magiging transparent at accountable ang ating gobyerno. At hindi lang ito reforma. Sa ilalim ng panukalang ito, isa sa publiko ang lahat ng ginagastos ng Kongreso sa isang online platform para makita ng mamamayan kung paano ginagamit ang kanilang buwis. At lahat ng opisyal ay obligadong magsumite ng taunang ulat or yearly report kung saan napunta ang kanilang pondo. Walang lusot at walang maging korupsyon. Ayon kay Pastor Quiboloy, pera ng taong bayan ang pinag-uusapan dito, kaya dapat may nakikitang resibo. Suportahan natin si Pastor Apollo C. Quiboloy sa Senado upang isulong ang panukalang ito para sa isang mas transparent at malinis at tapat na gobyerno. Number 53 sa balota. Gusto mo bang maging first world country ang bansa? Ayusin natin ang Pilipinas. Sabi ni Pastor Apollo C. Quiboloy, dapat first world din ang ating mga infrastructures. Kaya naman isusulong ni Pastor Quiboloy ang panukalang nationwide transportation system na magpapabilis at magpapaganda sa biyahe ng bawat Pilipino. Sa ilalim ng panukalang ito, magtatayo ng mas modernong tren, malalawak na superhighways at integrated transport hubs para sa tuloy-tuloy na biyahe mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Ang resulta? Mas mabilis na biyahe, mas maunlad na negosyo, at mas maraming turistang maaakit sa ating bansa. Marami ang nagdududa, marami ang nagsasabing imposibleng mangyari ito. Pero sabi ni Pastor Quiboloy, yes, it's doable. Hindi lang ito plano, hindi lang ito isang pangarap. May nakausap na si Pastor Quiboloy, isang eksperto na nagawa na ito sa kanilang bansa. At ang maganda, handa silang tumulong upang maisakatuparan ito dito sa Pilipinas. So is this an impossible dream? Hindi kay Pastor Quiboloy. At ito ang kaibahan niya sa ibang kandidato. He has faith. Kaya naman Pilipinas, panahon na para sa isang world-class na transport system
Suportahan natin si Pastor Apollo C. Quiboloy sa Senado para sa mas mabilis, ligtas, at maayos na Pilipinas. Number 53 sa balota. Tinatawag nating bagong bayani ang mga OFWs o Overseas Filipino Workers. Pero pag uwi nila sa Pilipinas, marami sa kanila ang walang sapat na ipon o benepisyo sa kanilang pagtanda. Bakit? Dahil wala silang access sa pension o retirement benefits. Kaya naman, ayusin natin ang Pilipinas. Isusulong ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang OFW Retirement Security Act para sa makababayan nating OFWs. Sa ilalim ng panukalang ito, isusulong ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang pension system na may kontribusyon mula sa gobyerno at employer mo galing sa ibang bansa. Hindi lang ang employer ang magbibigay, may subsidy rin mula sa gobyerno para siguradong may ipon ang bawat OFW. Kahit saan ka man sa mundo, pagbalik mo sa Pilipinas at pagdating mo ng 60 years old, siguradong may matatanggap ka na pensyon kahit kaunti lang ang naipon mo. Naniniwala si Pastor Apollo C. Quiboloy na panahon na para suklian ang sakripisyo ng ating mga OFWs. Upang maging makatotohanan nito, suportahan natin si Pastor Apollo C. Quiboloy, number 53 sa balota. Alam niyo ba na nakakaranas ng food emergency crisis ang Pilipinas? Alam niyo rin ba na ang Pilipinas ang nangungunang rice importer sa buong mundo noong nakaraang taon kahit na napakalawak ng lupang sakahan ng bansa? Kaya naman, ayusin natin ang Pilipinas. Nais ni Pastor Apollo C. Quiboloy na isulong ang panukalang batas na tinatawag na Philippine Food Security Enhancement Act na layuning tugunan ang problemang ito. Ang layunin ng batas na ito ay upang magbigay ng suporta sa mga magsasaka, kabilang ang pagbili ng kanilang mga lupain na mananatili pa rin sa kanilang pag-aari. Kasama rin dito ang pagbibigay ng kapital para sa tractors at fertilizers upang mapalago ang kanilang produksyon. Mahalagang bahagi rin nito ang pagbuo ng mga infrastruktura tulad ng mga warehouse at farm-to-market roads. Binilang na ni Pastor Apollo C. Quiboloy ang bilang ng mga ektaryang palayan at toneladang bigas na kayang maproduce araw-araw, buwan-buwan at taong-taon upang matugunan ang pangangailangan ng 120 milyong Pilipino. Ito ang adhikain ni Pastor Apollo C. Quiboloy na magkaroon ng seguridad sa pagkain at matulungan ang mga lokal na magsasaka para sa mas maunlad at progresibong Pilipinas, number 53 sa balota.